Nasusulat, ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Elohim. Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid dito sa Cebu, sa Panay, maging sa mga kapatiran na nasa iba't ibang bansa. Magandang umaga po at sa makapanood po ng ating programa, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po muli sa ating programa Daily Bread. Andito po tayo sa chapter 21 ng Numbers. Simulan ko po sa verse 1. Sinabi ni Yahweh kay Moses, ipaghiganti mo muna ang sambayan ng Israel sa mga Midianita. Pagkatapos, pamamahingain na kita sa piling ng iyong mga yumaong ninuno. Sinabi ni Abba kay Moses na ipaghiganti mo muna ang ginawa ng mga Midian nung kayo ay nasa kapatagan ng Moab. Pagkatapos, papamamahingain na kita. At makakapiling mo na ang iyong yumaong mga ninuno. Pag ating titingnan itong verse 1 and verse 2, ating makikita na mayroong lugar ang mga namatay na mga matutuwid. At sinabi ni Moses sa mga Israelita, manda kayo sa pakikipagdigma laban sa mga Midianita upang maigawad ang parusa ni Abba sa kanila. Bawat lipi ng Israel ay magpapadala ng 1,000 kawal. Nagpadala nga ng tig-1,000 kawal ang bawat lipi, kaya't nakatipon sila ng 12,000 kalalakihang handang makipagdigma. Pinapunta sila ni Moises sa labanan sa pamumuno ni Pinihas na anak ng paring si Eleazar. Dala niya ang mga kagamitan sa santuaryo at ang mga trompeta para sa pagbibigay hudyat. Tulad ng utos ni Abba kay Moises, nilosob nila ang Midianita at pinatay ang lahat ng lalaki, kasama ang 5 hari ng Midian na sina Ebe, Rekem, Zor, Hor at Reba, pati si Balaam na anak ni Beor. Sino po yung nakakaalala kay Balaam sa nagdaan po natin mga chapter na ating napag-aralan, ating nabasa po? Ito pong si Balaam, ito po yung sinuhulan ni Balak na sumpain sana ang Israel. Ngunit wala po siyang nagawa at ang nasabi niya ay tanging panalangin dahil yun ang utos ng Aba. At kung ating mapapansin, nung umuwi po siya, mayroon po siyang in-advise na gawin ng mga tauhan ni Balak. At posibleng nangyari na siya ang nag-advise na akitin ang mga Israelita na nakakampo doon sa kapatagan ng Moab, na magdala doon ng mga Diyos-Diyusan, ang mga babaeng sabihin na nating nang aakit gamit ang kanilang kahalayan, gamit ang kanilang katawan. Kaya't yun po ang kaging kadahilanan, kaya't dumating po yung salot at namamatay po ang mga Israelita. At buti na lang si Pinihas ay naging kasangkapan ang kanyang galit sa kasamaang nangyayari at pinatay niya si Zimri na nakikipagtalik kay Kusbi na isang Midianita. So, tutuloy po natin yung kwento. Verse 9, binihag nila ang mga babae at ang mga bata at sinamsam ang kanilang mga baka, mga kawan, at lahat ng ari-arian. Verse 10, sinunog nila ang mga lungsod at lahat ng mga tuldang tinitirahan roon. Subalit, sinamsam nila ang lahat ng maaaring samsamin, maging tao o hayop man. Lahat ng kanilang nasamsam ay inuwi nila sa kanilang kampo na nasa kapatagan ng Moab, sa tabi ng Jordan at sa tapat ng Jericho. Dinala nila ang mga ito kay Moses sa paring si Eleazar at sa sambayan ng Israel. So, yun ang nilusob nila, natalo nila ang Midian at sinamsam nila ang lahat ng ari-arian, matao man o hayop. Dinala nila kay Moses at Eleazar at sa bayan ng Israel. Verse 13, ang mga kawal ay sinalubong ni Moses ng paring si Eleazar at ang mga pinuno ng Israel sa labas ng kampo. Nagalit si Moses
sa punong kawal mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Sinabi niya, bakit hindi niyo pinatay ang mga babae? Nakalimutan na ba ninyo ang ginawa ng mga babaeng ito? Sila ang humihikayat sa mga Israelita na magtaksil kay Abayahawa at sumamba kay Baal nung sila ay nasa Peor. Sila ang dahilan kaya't nagkaroon ng salot ang sambayanan ng Israel. Kaya, nung nakita ni Moises na hindi pinatay ang mga babae, nagalit si Moises. Dahil, siguro kung tingnan natin, ang pobya ba ni Moises niya, huwag yun mo natagam. Di kayo natuto na itong mga babaeng ito ang naging dahilan kaya't nalipol ang ating mga kasamahan dahil ipinadala ng Elohim ang salot dahil hinikayat kayong sumamba kay Baal at nagtaksil ang bayan ni Abayahawa sa kanya dahil sa mga babaeng ito. Kaya nagalit si Moises. Sabi niya, patayin ninyo ang mga batang lalaki at lahat ng babaeng nasipingan na. Utos ni Moses, patayin ang lahat ng lalaki. Batang lalaki, patayin lahat. At ang lahat ng babaeng hindi birhen. Patay ang di birhen, malas. Papatay kasi ito yung kung hindi birhen, ito yung posibleng ginamit upang ang Israel ay nagkaroon ng salot. Papatay lahat at yung kalalakihan, patay lahat. Dito sa puntong ito, dito po natin makikita mga kapatid na kung sa pamantayan ng tao marahas po ang instruction na ito. Marahas po. Yung mga bata pinatay. Marahas po ang desisyon na ito. Ngunit mayroong mga desisyon na kung titingnan sa pamantayan ng tao ay marahas. Ngunit ito ay makatarungan at maging punot dulo ng kapayapaan at kaayusan para sa nakararami. Minsan, mayroon po tayong mga nagawang desisyon sa buhay na kung titingnan sa pamantayan ng tao, hindi makatarungan. Pero kung sa pamantayan ng espiritual, para sa ikabubuti ng marami, kailangang alisin yung isang kamatis na nasa loob ng isang bukag na mayroon ng lata, mayroon ng sira. Baka yun pa ang maging dahilan na ikasisira ng buong lahat ng kamatis na nasa loob ng isang bukag. Kaya minsan masakit ang magdesisyon na hindi tanggapin o patayin man ang magiging kadahilanan ng ikagugulo. Kaya sa pamantayan ng tao, mayroong hindi makatarungan kung sa pamantayan ng tao. Pero kung sa pamantayan ng Elohim, yun ang makatarungan at yun ang posibleng punot dulo ng ikapayapa ng nakararami. So, yun po mga kapatid. Ulitin ko sa verse 17. Patayin ninyo ang mga batang lalaki at lahat ng babaeng nasipingan na. Itira ninyo ang mga dalaga at iuwi ninyo. So, ang utos, ang itira, mga dalaga. Ibig sabihin, yung virgin. So, yung hindi pa na-contaminate sa masamang gawain o sa kasalanan or sa nakikita nating karumihan. Mayroong madadamay, mayroong nadadamay talaga sa karumihan. So mayroong pong mga desisyon sa komunidad or community na ating pinapatakbo na may nadadamay dahil nagdesisyon sila na madamay. Di po ba? So,
Yun po ang mga bagay or mga kaalaman nating matutunan, at ito ang gamit kung kaya tayo patuloy na tumitingin sa Torah para makakuha po tayo ng mga referensya or mga aral upang tayo po ay matulungan na magdesisyon kung ano ang ating dapat gawin sa ating mga buhay sa kasalukuyan. Ngunit huwag muna kayong papasok ng kampo. 7 araw muna kayo na nasa labas ng kampo. Lahat ng nakapatay at nakahawak ng patay, pati ang inyong mga bihag, ay maglinis sa 3 at 7 araw ayon sa kautusan. Linisin din ninyo ang inyong mga kasuutan, mga kagamitan, yari sa balat ng tilang lana at kahoy. So, yun po mga instruction ni Abba na nire-relay kay Moses at ibinigay naman niya doon sa Israel. Verse 21, sinabi ni Eleazar sa mga kawal na nanggaling sa laban, ito ang mga patakarang ibinigay ni Abba kay Moises. Ang mga ginto, pilak, tanso, bakal, lata at lahat ng hindi masusunog ay pararaanin sa apoy para luminis. O yan po, paparaan sa apoy. Pagkatapos, hugasan ito ayon sa kautusan. Lahat ng maaring masunog ay linisin sa pamamagitan ng tubig ayon sa kautusan. Sa 7 araw, labhanin nyo ang inyong mga damit. Pagkatapos, magiging malinis na kayo ayon sa kautusan at maaari nang pumasok sa tuldang tipanan po ito. Itong kampong sinabi, ito po ay tumutukol sa tuldang tipanan. Okay, verse 25. Sinabi ni Abba kay Moises, tawagin mo ang paring si Eleazar at ang matatandang pinuno ng bayan at bilangin ninyo ang mga nasamsam. Pagkatapos hatiin ninyo ang isang bahagi ay para sa mga kawal sa tao at ang isa ay para sa bayan. So, yung lahat ng nasamsam ay hahatiin. Yung isang bahagi para sa kawal at yung isa para sa taong bayan. Kunin mo ang isa sa bawat 500 hayop o taong makaparte ng mga kawal. Every 500 ay kukuha si Moises ng isa. Ibigay mo ito sa paring si Eleazar bilang handog kay Abba. So, every 500 na hayop, may isa para sa handog. Sa kaparte naman ng bayan, kunin mo ang isa bawat 50 na tao o hayop at ibigay mo naman sa mga Levita nang nangangalaga sa tabernakulo. So, pati po yung tao na bihag, may ay kukunin din po roon si Eleazar para sa mga Levita. Para sa mga Levita. Hindi si Eleazar, iba kasi po yung si Eleazar, iba po yung mga Levita. Yung Levita yung po mga katulong ni Eleazar. So, ang kay Levita, paring si Eleazar is yung mga susunugin. Yung babae, yung tao, babae, syempre babae yun, mga dalaga, yung tinira, ay mapupunta sa mga Levita. So, ginawa nga ni Moses at Eleazar ang ipinag-utos ni Abba. Ang nasamsam na mga kawal na Israelita ay mula sa Midian ay 675,000 katupa, 72,000 kabaka, 61,000 kaasno at 32,000 dalagang birhen. Daming birhen na dalaga, 32,000. Pakarami. Ang kalahati nito'y nauwi sa mga kawal. Ang 337,500 na tupa ay napunta sa kanila at ang handog nila kay Hawa ay 675. Ang mga baka naman ay 36,000 at 72 nito ang inihandog nila kay Abba. Ang mga asno naman ay 30,500 at 61 ang inihandog nila kay Abba. Ang mga babaeng nakaparte nila ay 16,000 at ang 32 nito ay inihandog nila kay Abba. At tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moses, lahat ng handog kay Abba Yahweh ay ibinigay kay Eleazar. So, kung ating titingnan, mayroong babae na inihandog para sa Abba. 32.
32 kabuok kadalaga. So, ito po ay hindi po sinusunog. Ito po ay maging mga katulong ng mga Levita sa ilalim ng pamumuno ni Eleazar. So, yun po ang posibleng magaganap sa mga taong inihandog. Hindi po ito susunugin. Verse 46. Ang kalahati ng nasamsam ng kaparti ng taong bayan ay 337,500 na tupa, 36,000 na baka, 30,500 na asno at 16,000. Yan, kinuha ni Moses ang isa bawat 50 hayop na tao at ibinigay sa mga Levita na siyang mga ngalaga sa tabernakulo. Ito'y ayon sa utos ni Yahweh kay Moses. Yun po. 48. Pagkatapos lumapit kay Moses ang mga pinuno ng kasama sa labanan, sinabi nila, binilang po namin ang aming mga kasamahan at isa man po'y walang namatay. Dala po namin ang mga gintong alahas na aming nasamsam tulad ng pulseras, singsing, ikaw, kwintas, upang ihandog kay Aba bilang kabayaran sa aming buhay. So, yun po. Nung binilang po ng pinunong kawal at ang mga kasamahan nila, ay wala pong namatay kahit isa. At sa mga nasamsam po nila ng mga ginto, mga alahas, ay tinipon po nila at inihandog nila kay Aba. So, tinanggap ni Moses at Eleazar ang lahat ng alahas na yari sa ginto. Nang bilangin nila ito, ang mga ito ay umabot ng 16,750 kapirasong ginto. Napakarami. Hindi ibinigay ng mga pirasong ginto, hindi ibinigay ng mga pangkaraniwang kawal ang kanilang mga nasamsam. So, yung mga leader hindi nagbigay, mga ordinary lang. So, ang mga gintong alahas na tinanggap ni Moses at Eleazar mula sa mga pinuno ay dinala nila sa tuldang tipanan upang magpaalala sa Israel kung ano ang ginawa ni Aba. So, yun po mga kapatid. Naging paalaala po na yung mga alahas na natanggap o nakuha nila, nasamsam nila, inilagay po nila sa tuldang tipanan at yun po ay isang palatandaan na nung nilusob po nila ang Midian na nasa ilalim po ng pamumuno ni Moises at ang Israel po ay hindi sumuway sa mga kautusan ng Ama at sumunod po sila sa tuntunin na ibinigay sa kanila, ay matagumpay po na kanilang natalo ang kalaban na kanilang nilulusob. So, ibig sabihin, yung kanilang pagkapanalo ay nakadepende sa kanilang pagsunod. At yung kanilang pagkatalo, posible na sila po ay hindi tapat sa pagsunod sa kalooban ng Aba, kaya hindi na nanatili ang proteksyon o pag-ibig na hindi kumukupas na iluhim na ipapadama sa kanila. Yun po ang lahat na ating nakikita dito sa chapter 31 at nawa po mapupulutan po natin ito ng aral at makakatulong po sa ating pagpapatuloy sa paglalakbay sa ating buhay dito sa mundong ito at kasama natin ang kautusan ng Elohim pang maging guide natin, kaya tayo ay maging mga sinangkapan or maging handa sa mga hamon sa buhay sa ating pagpapatuloy. Lahat ng ito ay ating pasasalamatan sa Aba at magandang umaga po sa inyong lahat. Shalom Aleichem.